Okay, we will recorded po ito and sa mga makikinig kung meron man, yung purpose po nito is ito po yung ano namin mga weekly chat ups. So, when we are in college po, magkakasama po kami lahat nito. Ang problema, some nag-move away, yung iba nag-move on. So, nasa malalayong lugar na po kami. So, ito lang po yung way namin na makapag-usap. We are trying to meet in person pero parang puro drawing. So, since busy ang lahat, we decided to have this parang a little bit of podcast naman or parang usapan lang. Sana may sense yung mapag-usapan para at least useful, hindi na tayo nagwe-waste ng mga videos. So, sa tatlo po kami ngayon but we're hoping that dadami din kami sa susunod. So, yun lang. Uh, Start tayo. So, just introduce yourself and where are you now and Language what is that you're doing. Filipino? Language, ewan ko. Anong gusto niya? Choice of language. Pwede man siguro mix. Yeah, we can do Oo. mix. Siguro, Mga Tagalog, English, Bisaya, Ilonggo. Kasi meron tayo sa Jensen. Ivy is para from Jensen. mabalanta. Okay. Oo. Sige, let's start. Nash, kamusta ka, Nash? Anong meron ngayong weekend? Wala, bahay lang. After Wala work, ako Nash, naka... Monday Hindi ako to prepared. Friday. Hindi ka makaano, Nash? Hindi ako prepared dito. Ano to? Trip lang ito. Ano na klase? Ngayon hindi ka prepared? O, nag-install pa siya sa Zoom before mag-start ang meeting. Sure. Kung gidya kay, your bandwidth is low. 5G? 5G yung internet mo? Hindi. Ay, ang sakon nga phone? Oo. Hindi, bala ko kaget sa mga amo na ba? Sa taas. 4G lang po is. 4G. Okay na yan. 4G lang. Hindi ka naman lag. Sige, ikaw naman, Ives. Kamusta ang weekend? Anong trip ngayong weekend? Yes. Well, it's pag weekend ko is naga-study, tulog, luto, ganun. Wow. Ano ginaluto mo? Anything na makita ko sa internet, anything that would parang lang good magkaroon sang dili lang puro siya basa-basa. You're Pag studying... ang ginuto ko Ano? Tong sopas. Wow. Anything under the sun. Sa work ning ginastudyhan ko lately. Where are you connected ngayon, Ives? Sa sangguni ang panlungsod of General Santos. Wow. Oh, speaking of, nandito na si EJ. Nagalag. Yes, we can hear you. Nag-pause ka, Ives. EJ is here. Yeah, kamo din sa akon. Unstable ako ng internet connection, pero ako nga mind and heart hindi ma. Yucks. Speaking of stable, hey guys. Musta? Klaro ba boses or go to dotod? Klaro boses mo. Share your pero video. Yung sura mo Wait lang. Wait lang. Hello, pero ang akon gid yung I think kailangan mo, Ives, mag-invest sa isa ka fiber plan. Fiber plan, yeah. Budlay abi budlay pag naka-mobile data ka lang, no? Although taas naman siya pag 5G, ang problema is sometimes nagawala siya pag ara ka sa house. Grabe, may background music pag dude na. Uy, para daw kuan. Parang hindi boring. Official. Boring na kada natong topic. Naga-gym pa In the gym. Hindi, aral lang. Hindi, tapos na kagina. Nagkaon lang ko.
What's Answer up, bro? this good. Kape-kape. How's your weekend? Any plans for the weekend? Sleep and rest. Mapahuway ta kay it's been a busy week. Yeah. Just for the information of everyone, EJ is in Abu Dhabi, right? So we're global right now. Na, Yeah. kumustahan tayo kasi matagal na tayong hindi nagkita, char. Parang hindi tayo nakita nung no, graduation. But after we went from Since school. college, nagkaroon na tayo ng yung kanya-kanyang buhay. So, Yeah. let's talk about anong nangyari sa atin or sa inyo straight after you graduated up to now. Parang give us a synopsis ng kung ano yung ganap sa buhay niyo since graduation. Let's start with EJ. Ako gid una mo dun ba? Ikaw ang late. Ikaw mauna. Late comer, the farthest, and yun, inuna. Yeah. So ano ba? What happened? So after At graduation, least board ginauna ka, di exam. ba? Oo nga, no? Thank you, dude. At least priority, no? Hindi Usapan nito iniwan ng sa mga ere iniwan agad. sa ere. Hugot. Alright, going back. So, graduation, board exam, and then, nag-fly away na. Got the opportunity abroad. Tapos, 10 years. Manog 10 years na ako doon sa December, that fast. How many years ka Yeah. na dyan? Oh, Mag 10 10 years na ako years? this December. Yeah. After Isang 10 dekada. years. Yeah. Gosh. Sigdasig lang. So, 2013 ako nag-graduate, no? And then, board exams. Then, 2014. Yun. 10 years na, no? 2024. Ooh. Sigdasig lang panahon. Are you planning na sooner or later you babalik ka dito for good, or you're planning to have your residency in Abu Dhabi? Ang problema lang, Abi, hindi ka maka-residency in the ano bang tawag dire? In the Other in the Arab countries. Hindi ka gid maka-residency unless Arabo ka man. So kung hindi ka Arabo, so lesser or wala ka gid chance. Pero actually visa renewal ko this September ba or October? September first week. Tapos napaisip ko, so 3 years pa ang contract ko, no? Bal ko 2 years na lang bala. And then, actually, guys, ang nakalinya ng mga projects ko sa Pilipinas ba? Ng mga, syempre, kapoy man mag-obra. Ayun. So, yeah. Thinking of going home. What projects yung nasa mind mo? Actually, mga something related to sustainable farming, pero farming in a sense na hydroponics, vertical farming, tapos renewable energy, mga passion natin. Uso Yung na technology ngayon and renewable energy. Yeah. Uso na ngayon yung yung mga solar power right now. In all shapes and sizes. So, survivability, industrial, basta damo man siya applications. Make sense man na himuon man siya as a form of passive income ba? How about you, Nash? Ka-IV mo na. Ivy. Nahuya. Mga unstable lang ako ni internet. Sige, go. Klaro Go, man. Ives. Yeah, mine, klaro man ko. Malabo Yes. pa, malabo. Joke lang. Unlike sa relationship kayo. niyo. Baka kayo. Ano ba yan? Klaro din ring aside. Klaro man. Mine, right after graduation, work, kay kailangan ko lang gid mag-earn on my own. And then, parang to like establish independence. Tapos, 5 years after or before nag-end ang 5 years ko sa work, nag-law school ko, and then I just graduated this year. And then, nag-work. I jumped from one work to another Kay, not probably, but because ang gina-protect ko gid is ang akon nga priority, which is law school at that time. So anything that would affect it
ang peace of mind ko, ang time ko and that, especially gid ang peace of mind no, nagahalin gid ko. So I don't believe na those people who jump from one job to another has problems on their own. They have reasons why they do it. Like sa akon nga side. And then now, aran ako sa sanggon ang palungsod sang Gensan, and as I told you earlier na naga-read ko for my work because naga-legislate bala kami. I mean, hindi man kami gid Mhm. technically naga-legislate, pero kami ay naga-draft for our bosses. So, Mhm. I have to kana mga matter loading amo na. And then, Wow. looking forward to take the bar next year and pass the bar. Ganon. So, You amo na said siya. you're Di wala jumping sang rest, no? from you're jumping from, job to job. Ano yung Oo. hinahanap mo sa isang work na would make you stay, let's say 3 to 5 years? Usually kasi ngayon sa mga millennials, Uh, they don't really stay that long eh. But let's say what gusto ko will lang, make you stay 3 to 5 oo. years? Gusto ko lang i-qualify ha, nag-jump ko from one job to another at that time because ang reason ko is to protect ang ako niya peace of mind sa law school. Pero Mhm. now, 3 to 5 years, what will make me stay? Of course, compensation. Well compensated ka. As in like, compensated ka in Hindi, all it's true. It's efforts true. na ginaput in mo. And then, number one na siya ha, because hindi na kita magtinikal ya nga hindi na amo ang ginapangita mo. Second is, ang environment is um, healthy, and nang ano bala siya, nang pag naga-discuss bala ka mo may output, like solution-based good na environment and healthy. Amo lang na kay we cannot say man nga wala sang differences sa mga character, sa ethics, pero at least lang when it solutions, decision makings, and discussions, hindi bala emotional. Mhm. Mhm. Bigla lang bala nga question mo ang iya nga presentation na akig na siya sa imo. Daw na. Nami nang nagaano ka ba, healthy, intellectual ang inyong discussion. Amo na. Ang exchange is healthy exchange sa mga idea. Amo na So, siya. so just to clarify, yung peace of mind na hinahanap mo is peace of mind for the law school. Yung ganun. At that time, yeah, Mm. katong habang naga-law school ko kasi I'm working man kay hindi man ko maka-law school kay hindi ko mag-earn, Yeah. 'di ba? So Uh, I really have to hustle hard. Dama na. demanding yung law school, no? Oo, mas demanding pa sa miga mo. Yeah. Miga, migo. O sa migo Miga o mo. migo mo. Oo. Ang law Balik. school Good. is demanding Okay. siya on its own. Uh-huh. Pero kung magagapahin mo, yung lanaing agin sudla namon, di ba? Kumbaga, ang law school is something na you would choose talaga. Kaya if hindi mo siya pag i-choose and over sa iban nga ginahimo mo, medyo magka-problema. Kaya syempre, like ako, working, so hindi gid bala full-time ang imo nga mabahatag na Yes. effort. Pero at least, I tried. Mga mana. Sana all pinili, ano? Amen. Pero Amen. tama tong ano ba, Oo. may point si Ivy dito sa una bala daw career ang ginauna mo, tapos eventually sa position ta subong ang ginapangita na naton is ano ba, pang-sustain sa everyday naton, di ba? Daw mo. Of course, we're growing old Mm. kasi sometimes Mm. when we are young, marami tayong gustong gawin, like we're full of energetic. Lahat naman tayo dito when we are in NDME, we're all active sa Yep. clubs and orgs. But then it will come a time na, you have to build stuff, and you're going to retire someday. You have to learn new skills, and of course you need something for yourself din naman. And it's never too wrong to, look after yourself Yeah. first. Balik tayo mamaya sa law school kasi yung focus natin dito is life at the law ng isang law student. Kasi because Sure. marami kasing TJ. gusto mag-consider ng law school. Get your law So, school let's ready. have Lost. some talks about Lost. experience from a law student to a lost student. Yeah. Pero bago yan, punta tayo kay Nash. Nash, what happened to you after you graduated until now? Yung sa akin naman after graduated as an IT,
IT na may hilig sa arts. Mhm. So, 6 months standby bago yung mga friends ko sa batch ko na tinawagan nila ako na mag-work sa isang IT solution firm sa Gensan Mhm. for, let's say, 2 months lang na work experience malayo sa bahay. Mhm. Magkasama kami ni James, so the other friend of the Weekend Kapihan. Yeah. Kahit pa paano, naka-work naman din ng malayo. Then, kind of, maliit yung sweldo doon. Mhm. Let's say, sabihin natin, 8,000 per month. O hatiin mo pa sa dalawa. So 4,000 every Logi ka. quincenas, ano. 15 days. That was Nung 10 years nalaman- ago. That was 2011. Uy, 12 years ago. Tapos, nung nalaman ng parents ko na gano'n kaliit yung sweldo ko, pinauwi sa bahay. So, mas- Pinapasok as contractual sa government, and doon na nag-start. Tuloy-tuloy, kahit ilang complaints mo pa, tumagal ng halos siguro probably 13 years na ngayon. yun ba yung moment na every year sabi mo gusto ko na mag-resign but still you end up 13 years in the company? Yes. Gusto Kanina mo ko lang gusto mo na siyang iwan pero mahal mo pa rin. Gawa mo na. Or nasanay ka na. Pero wala kasang choice. Actually, wala kang choice. Kasi even though na 13 years, sa 13 years na yan, I've tried na kausapin sila. I've tried na mag-apply sa abroad. Pero Yeah. kasi makatakot yung abroad. Yung, diba, sabihin ng coach mo na, "Uy Nash, kailangan ka dito. Next Yes. month, dito ka na." Ikaw ba naman? Anong feeling mo nun? Gustong-gusto mo, pero yung preparation mo sa self mo, parang nakakatakot next month agad. So, tinanggihan ko yung offer. Tapos, fast forward, try ako ulit na mag-learn game development for, let's say, 2 years of self-learning. Then after no, nag-try ako sa Ubisoft Philippines. Doong mag-open pa lang siya for sa first batch nila. The first one na taga Mindanao na nagpunta ng Laguna. Nagpa-interview doon. Pero yun lang, I failed at it because hindi ko masagot yung question nila sa interview. What will you, ano ba ang gusto mong gawin sa company nito for 5 years? So, kung masagot mo yun ng tama at walang iba, pasok ka. Pero ako nag-aalanganin. So, wala. Ano yung answer mo with that question? Anong answer mo? Anong answer mo sa to? If you don't mind. Papasok ng siguro, let's say, 2 years. Papasok sa Ubisoft. Kukuha ng experience. Sinabi ko honestly, tapos gagawa ng sariling company, parang ganon. Yung high pa ako sa maggawa ng sariling firm, parang ganun. So, hindi siya good kung maisip mo rin kung ikaw yung employer, syempre, bakit ko pipiliin ito kung aalis din naman siya, di ba? So, yun, uwi. To be fair with employers naman, no? Syempre, sino ba naman ang Siyempre, ayaw sa na may HR na magstay? perspective talaga. Pero looking back, Nash, for 13 years, ano yung mga bagay na na-enjoy mo staying with your current company, or ano yung mga natutunan mo for the 13 years? For 13 years. Yung buhay contractual, tapos yung mga benefits, somehow may benefits ng government, mga hindi naman sa ganun kalakihan na pareha sa mga private. Actually, nakakainggit din minsan makita mo sa TikTok, uy, pumapalo ng 6-figure yung mga soldo nila, tapos sa'yo 2-figure. Ilan lang ba?
Nagsimula ako sa 8,000 eh. So, maliit talaga siya, tapos mabagal, tapos yung expectations mo mataas, tapos hindi mag-meet. So, maraming problem. Pero at least, in a long run, naiintindihan mo na rin bakit pala ganito mga government. Pero ang number one na benefit niya is kapag magpunta ka sa mga nature parks, let's say Seven Falls sa Lake Cebu, libre lang, walang Is bayad. it? Wow. Yes. Okay. Plano ta. Pwede ba family and friends makasakay sa benefit? Friend ako ni Nash. Can I have it free? Actually, may nalibre kami before na isa family outing. Cool. Now Pwede. thank you everyone for sharing, no. Let's go back to Ivy kasi si Ivy nag-aral ulit, no. Ano yung first course mo nga, Ivy? BSBA, Business Administration. So si Ivy from Business Administration, hindi siya tinatamad mag-aral, nag-proceed pa siya sa law. Yung parang wala siyang gustong gawin sa buhay kundi mag-take ng Pahirapan palalo sarili niya. Mag-aral. Gusto niya always ng mahirap yung kalagayan. Now, let's ask Ivy, what makes you go to law school? Law school. I hope really mag-cooperate ako nga internet. What made me Okay pa man if you believe in nang daw calling, then yes, that really is the reason. Pero kung sa reason ko as ako for taking a decision, matagal ko na siya gusto eh. Like legit na niya ng childhood dream. It's not a childhood dream actually, it's a childhood goal. Parang ganun good. Na makipagbais? Joke lang. Hindi, I was attracted kay late Miriam Defensor Santiago. Yeah. Okay. Kasi of all those marinig ko sa radio before nung bata ako kasama ko papa ko, and sa television, maano gid ko sa iya siya lang gid ang babae manggod siya. So ako bilang ako lang mag-isa na anak and then babae, daw 'di ba sheltered. Tinan daw tung nabatian ko siya, nakita ko ang iyang image, and then sabi ko, pwede rin naman pala maging ganyan ang babae, no? Yung ganyan ka strong, ganyan ka may conviction, ganyan. So, gi-ask ko ang father ko at that time, sabi niya, of course, you can be anyone you want to become. Amo na siyang ginambal niya. Pero daw, Bisaya bala to, daw, amo na. Tapos, college ko, di ba, dubal natin isang tanan kung nga ang akon nga family is magulo. Gusto ko gid abitan no maging doktor. So nag-pre-med ko, 'di ba? BS Bio. Nag-pre-med ka? Hindi namin alam. BS Bio ko. Pre-med ko sa tong nagding ganito sa may Cagayan somewhere, Alubihid. Tama ba? Sa Alubihid ang BSBA. Oo. Okay. Nag-USM pa ako eh. Like, NDMU is accountancy. Pero, bito daw wala na ko choice ba kay naabtan ako sa tong time nga daw hindi na, basta magulo. Tapos, amo lang tong available nga school, ang NDMU. Kay so, nag-sold ko accountancy. And then, nag-ask ko kay mama kung pwede ba mag-pre-med. Kaya gusto ko yun mag-bio. At that time, pag sulod ko, waay na sang gindissolve sa NDMU, di ba? Ang chem kag ang bio. Paghalin ko, nag-USM ko, nag-BS Bio ko. My God, gibalik nila ang BS Bio ba yun or chem? Gintawagan pag gani ko ni Sir tong gwapo gani. Sino? Tong gwapo. Tandaan ng gwapo. Tong dito wala sa 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 NSTP dati. Sa NSTP. I think na siya sa na siya ngayon, CCC, Champaña Community College. I forgot. Tatanungin natin. Ano yung name? Basta lalaki, kilala to ni James. Oo. And then, kung college ko, I had to choose na lang ba tong after good sa tong, ay, grabe ka, weird na event sa life.
So, kailangan ko na lang gid i-take ang BSBA. So, ang decision ko is tapuson ko gid ang akon nga pag-eskwela. And then after that, ano na, parang I will allow myself to choose ba kung ano gid tong gusto ko kay daw hindi na gid kaya ma-pursue ang pre-med knowing nga daw ang finances naman ay na gid ba. Tapos dugay-dugay pagid kay hindi gali madali magtrabaho. Aha. Oh my Akala mo after God! we graduate, Oo, work oo, agad, no? oo. Sabi ko tana, sabi ko, hindi naka-work man ako agad, guys, pero I didn't expect na at that rate. I was Okay. expecting ba nga, dako wala ang income ha, tapos nang makaano ka gid maka-eskwela ka. What Pero what rate are you expecting after you in graduate? all fairness, at least 25. Okay. Minimum na gid na iya ang 25. Kaya nakita ko sa notebook ni mama ang expenses nga nalista niya sa akon every month nga clear ha, Uh, 25K. ay wow. What? Gina-record gali ni Oh. mama mo Matong tanan. makita ko sa iya nga notebook. Although may ara siya nakita ko lang to kuis amo to nga daw nagbago nga akon nga life chart. Hindi kay daw na-appreciate ko ba ang iya nga effort gani. Daw amo to basta ang nasulat niya 15 to 25. So at dito ta sa maximum eh. Kay kung hindi ko to siya reach ang amo to nga income, so paano ko mabalik, paano pa ko maka-give back sa parents ko? Pero in fairness, nalipat na ba ako nga mag-law school gali ko. Kay daw nanamian ko sang work ko ba. Hindi sa compensation ha kay Mhm. kabalo ka kung diin ko 'di ba sa first ko nga job. Nang nami gid siya ang akon nga work like ang dynamics, everything, ang akon nga learning and trainings, Mhm. ang function ko like kung wala ko nag-law school, nagstay gyapon ko ba. Pero dito ko man abi na experience na hindi siya enough Mhm. nga may skill ka, ara ka Mhm. sa company, may trainings ka, pero Mhm. may kulang ka nga competency. Aha. Oo, daan mo na. Kay ang akon nga work is sciences and mga engineer. So, Yeah. 'di ba businessman ko? I can Yes. plan, I can deal with people. Kanang mahimo man 'di ba? Like you knew naman, parang nakapag-work man ko 'di ba? With you. It's just that hindi gid siya maiwasan nga may ara sang doubts ba? Like ang Mhm. promotion mo mabagal or hindi ka ma-consider because ang imo nga educational background is too far or Yeah. mismatch Oo. kumbaga ang term from that job of yours. Pero dugay mo na siya ginatrabaho tas ikaw basta lang daw feeling ko gusto ko gid nga job. Pero the thing is hindi man gid tanan nga gusto mo abi. 'Di ba nang Oo. daw hindi gid siya amo na eh. Kasi just because naga-work ka na dira and so, kumbaga may ara man sang iban nga consideration god. Mhm. Tapos natawag ko so amo to nandaw may ara lang sang tong si attorney sang EMB kay 'di ba sa mga envy laws man abi ko exposed gid or Mhm. experienced. Ambal niya sa akon, "Uy may ara sang ano ba sang entrance exam, mag-take Mhm. ka, ganyan-ganyan, ang requirements." So, Mhm. nagsunod lang man ko. Tapos, daw angel, gani siya. Nga, uy, kanang next week ha, magkanto ka dit, punta ka doon, tapos sabit ka ng requirements. Sabi ko, ay, kulang kasi nasa Bukidnon pa. So, siya, Mhm. "Ay, it's okay. Parang gikausap niya daw, na okay lang, ganyan. And then, um, so, fast forward, nag-enroll na ko, nag-PhilSat, nag-enroll, ganyan. And, through time, parang prior sa first day sa law school, kasi parang ipamangkot man gid daw na abi sa inyo kung nga Mhm. nag-enter ka sa law school. Yes. For me, is aside gid siya sa nagiging childhood dream, childhood goal and that, ano siya ko is parang gusto ko abi nga ma-protect ko ang akon sarili and akon nga mother Uh-huh. against mga anything na mga kumbaga kanang mga violations and that Mhm. or Mhm. kanang sa public good kay 'di ba it's not good ang sa amon nga background so parang protection lang good siya kasi Para hindi ka your mo knowledge ma-take advantage. oo hindi ka ma-take advantage correct thank you Cho ano nang Kami lain abi gid siya tatlo, kami kasi kami nati-take Na-take advantage kami advantage. always. Na-take pang take advantage. advantage ka mo yan Oh, bago lang. Okay, anyway, Okay, go. back to hello Go, you. Ives. hello Wala na nalimtan mamataan yun niya ah. ka ulit Okay pa man.
All right, go. Oh, let's Ives. When you went to law school, hindi we're Okay, sure hindi hello? talaga siya it's not a walk in the park being a law student for 4 years. Ano yung mga challenges mo or ano yung mga Hello, uh, boys. hirap na na-experience mo when you were in law school? Jurassic Park. Wait lang. Hello? Hello? Kaya nag-ano pa siya dali sa akon. Lagging. Hello? Okay Hello? na? Okay Okay na. na. Okay naman. Okay. Dinig mo Sorry. kami. Hello? Dinig mo kami ga. Nadulat. Na yan to. Yung question namin, Wag ulang. Nag-ano tana. Liwat. Sige, go. again. Okay. Yung question, Question. we're sure kasi na when you're a law student, hindi siya walk in the park. Ano yung mga challenges or yung mga hirap na nadaanan mo being a law student at the same time you are working? Share it for others na gusto din mag-consider ng law school. Challenges. Wait. I just need to know na mabatian ko. Yeah, we can hear you. Clear. Ayan. Hello? Hello? Hello. Clear. You're clear. Wait lang. Clear na ba? Mm-mm. Yes, clear. Loud and clear. Challenges. Nabatian ko kagin na mention nila. It's a walk in a Jurassic Park. Okay. Legit to siya. Ang challenges, one would be sa akon nga part is time Uh-huh. and finances. And third would be kapag naga-falter gani. Parang sometimes kasi nasha-shaken ka ba? Mhm. Kanang sa kabudlay gani. Tapos nang parang feeling mo gid nang parang hindi mo deserve sometimes. So amo na siya. Ang time gid kay working student, kapoy gid yung. I don't know lang kay sa nature sang work ko nakapoy gid ko ever since kay budlay gid siya. Amo tong sa first job ko, di ba, naghalin ko sa Dole kay mag-focus ko sa akon nga law school. And then sang finances naman nga aspect, i-qualify ko lang. Kay nag-city legal office ko, job order, JO. Oo. Yang mga 8K bala or to 9K nga sahod, gin-grab ko to ya after sang Dole. Kaya ang akon gid nga focus is ang akon nga law school. Pandemic is about to hit at that time. Yeah. Giunhan ko na ang pandemic, nangita na ko lain nga obra. So, amo to at least okay siya, pero mas taas-taas gyapon ang rate sa Dole at that time. Pero ang work is parang kailangan 6 AM nakahalin ako diri sa balay. Sa boarding house. Tapos makapuli na ko magabi na kay klase ba online. Pagka online gid sa to. Sa tong hindi pa online, grabe gid ang time ang ginalagas ko. Tapos sa tong nag-online na, iyawan ka naman kay wala ka na bala masakyan pag-gabi, pero nagastay lang ko sa work. And then ang sa third is kanang sa sarili mo na kapag nasa shaken ka, nang daw tawag pan? Daw ma-drown ka bala sa season nga daw, hindi ko ni deserve. Daw naga self-pity ka, naga-question ka sang worth mo nga aara ka dira na. So, pero in anything man good, ang pinakakalaban man talaga natin is ourselves. So, amo to siya na hindi mo gid siya maiwasan kay ambot nga abudlay tana siya abi. Budlay ng law school. Once. That's it. Whatever it is. Mahirap talaga yung law school, di ba? Mahirap siya kasi yung nature ng law education is different from undergrad or other courses talaga. Mabibigla ka talaga. Tell me. Yung environment daw i-test gid ang resolve mo ba no? Nung how hard are you? How straight gid ang imo nga prinsipyo kumbaga daw mo bala na or whatever that. Kaya may mga questions talaga yung mga law school kung bakit
or ano bang napasok sa ulo mo, bakit ka mag-law school? Kasi Tell hindi me, lang siya about sa money. tell me, if ever merong gustong mag-take ng law and tatanungin siya, why did you go to law school? Ano yung tamang answer? Or ano ba yung dapat niyang i-consider if he or she really wants to go to law school? Actually, kung sa question ko is, kung sa question nga, kung ano ba ang tama nga sagot sa why did you enter law school, Mm. um, hindi ko makahatag wala abisang tama or mali eh. Pero ang advice lang gid sa amon sa tong first or second week namon sa law school, find your deepest why. Kay mag-abot gid sa time na ma-confuse ka, i-question mo Mhm. yung mga worth, yung feeling mo kung hindi ka na magsulod sa klase mo, find your deepest why lang. Kasi if the deeper magud ang reason mo daw nga nagsulod ka sa law school, which reason, ang reason nga na is ikaw lang ang nakabalo, parang naga-bounce back ka eh. Mhm. 'Di ba? The higher you bounce back. And then parang at least okay may reason gid ko nga nag-law school ko. Kasi if pahapyaw lang, ang amo tong hambal nila ha. I Yaw. cannot speak for people, no. Mhm. I cannot speak for people kung ano man ang ilang reason why they entered law school, whatever it is. Pero based lang gid sa akon nga nabatian kag sa akon nga self na gin-anchor ko siya deeper. Every year, every semester, naga-deeper ang akon nga reason why ara ko sa law school. Kay if magmababaw siya, dali lang wala, pwede ka lang abi maghalin, pwede ka lang mag-drop, Mm. pwede ka lang ano ba, like, stop na ko, tama na, ano na lang ako, iba na lang. Kasi like sa akon, 5 years ang law school sa akon eh. 5 years. Ang sa, ano naman, oo, sa akon nga curriculum, kami ang last nga batch sa 5 years. And then, ang nagsunod sa amon is 4 years na. So, di ba, like, kadali lang bala maghalino, tapos mag-masters di ay ko, or ano na lang ang himuon ko. Kaya in 5 years, maka-double masters ka na, di ba? Mhm. Or like, from, di ba? Parang daan mo na ang situation nga. If hindi siya ganun ka-deep daw ang reason mo, ang reason mo, um, find it. Hindi ka ginahambalan nga hindi ka magsulod, pero Mhm. find it. As much as possible, you have to find it. Why ka nila wala ka nila discriminate nga hindi ka nararapat sa law school kapag hindi deep ang imo nga reason why ka nag-enter sa law school. But just find it. And I would That's encourage everyone na magsulod sa law school. Bahala na ano ka budlay. Kay daw nami ilang abi nga yung imo nga mga questions before sa sarili mo, ma-answer mo ba? At least ano Wa- lang, may additional knowledge ka nga. Hindi lang siya knowledge for the book, but for life. That's what Simon Sinek tells us. No, you have to start with your why. You have to know your why, because if you know your why, the what and the how will follow. Now, the question there is, Oo. when you start with the law school, you ask for your why. Now you graduated now as a Juris Doctor. Nagbago ba yung buhay mo, or nalaman mo or na-realize mo, na clear up mo ba sa yung why mo bakit ka nag-join ng law school? Kasi sabi mo dati gusto mo matulad kay Miriam, Defensor Santiago. Now when you graduated, na-realize mo na ba ano yung why mo talaga? Why do you want to become a lawyer? Why did you go to law school? Ganun. For ako as a person nga hindi good ko ng masyadong hindi ko masyadong nabibigyan ng attention ang sarili ko, God, because I care a lot about other people, especially Char. my mom. Oh. Ang reason gid gali ko is for myself. Parang you have to do it for yourself. Daan mo like may ara sa tong instance abi na nakapoy na ko daan mo na may ara gid ko sang season nga daw hindi na ako magbangon, hindi na ako magsulod sa law school. Pero gina-remind ko ang sarili ko is you're doing it for yourself. So, wala man sa iba niya magbulig sa imo. Sana ikaw lang man. So, just do it for yourself. Do it for yourself. And it will follow naman nga. If ginahimo mo siya for yourself, mag-apaw na siya, di ba? Mm. So, amo na to, nga kaya mo na, like, ma-help ang other people,
maka-share ka sa friends mo or like sa family mo because you did it for yourself. Parang ganyan. Amo tong sa ako na pagka-graduate ko na-realize ko sa fifth year na gid ha, sa fifth year na gid to. Nag-sink in sa ako nga really it is for myself gid man. Amo na. Personal accountability na ba? Doon wala ng tawag. Accountable ka na, so bawat hulag mo do okay, nag-slack na naman to. Okay, back to work daw muna. Di ba? It's never... Oh, Nash. Go, Nash. You have something to say. As a person na nag-law school, pero hindi para sa sarili, talagang lalagakampak talaga. Ang sabi kay ginsunod mo tong sa kape mo para kanino ka bumabangon. Sa akin kasi, actually, nung first ko, kami ni Penpen, dalawa kami ni Penpen. Pero ako, sinabayan ko lang si Penpen, so pareha kami bagsak. Second time, pumasok ako, hindi na si Penpen, pero there's a girl na na-inspire ako. Oh. Which is okay siya sa umpisa kasi nandun, kahit hindi ka into law school, pero yung energy mo ba doon galing, so doon ka kumukuha ng energy. Pero yan siya. Akala ko nga si Ivy yung reason bakit ka nag-law school. Ay, nag-law school si Ivy, mag-law school din si Penpen mag-law school din ka. Ayun. Laglagan ba, no? Pero ito, kasi sa kanya, kay Ivy, ang dapat. Pero sa akin, experience talaga siya na kapag mag-law school ka or any other thing kasi applicable siya sa lahat ng bagay. Yes. Ang decision talaga is dapat sa sarili mo. Hindi dahil sa crush mo, dahil sa pamilya mo, dahil sa or kung breadwinner ka ba o ganun. Yes. Kasi in the long run, kung halimbawa magkasakit family mo, mabusted ka, ganyan. Maapektuhan talaga yung law school mo. Maapektuhan lahat. So, magiging stress yan lahat. So, you really have to do it for yourself. No? So, it goes to say na hindi din selfishness yung unahin mo din yung sarili mo. Especially especially your dreams, no? So, kasi kung hindi mo din uunahin yung sarili mo, like, you don't help yourself first. You don't love yourself first. You don't make yourself stable, whatever that is. Hindi mo siya ma-share sa iba, no? How can you love, yun nga sabi, no? Love thy neighbor as you love thyself. Kung hindi mo nga kayang mahalin yung sarili mo or hindi mo din kayang i-consider yung sarili mo, how can you give that? You know? So, aapaw din yan. So, yun muna, no? Self-love muna. So, yun. Amen. Sure. But let's go back to... Same kami sang realization. No? Pero kung gusto mo din naman na mag-law school because of crush or kung ano din, if that is your why, if that is really your why, then why not? Diba? Why not, diba? Ang mas-suggest to gid, no? Kung di man ka mo malakat, kung ano man gusto niyo i-pursue, hindi gid pagsunda crush mo. Never. Kapila na gid kasi na, dude. Hindi gid. Sabay gid sila puli, di ba? Hindi niya sila paglagson. Sabay di ba sila puli sa tong last time? Gani. So it's either it's a risk. Okay, it's a risk. It's either ma-empower ka man, ma-empower mo siya, or ma-disappoint ka na lang, masakit. Is that a risk you are willing to take always? Always, dude, always. Over and over again. Oo. Basta crash things now, you have to risk everything. May punto kasi yan, kasi at a time, maisip mo, bakit nga ba akong pumasok ng law school? Paano kung na-reject nga ako? Ano ba ang sunod nating gawin? Mahalin ka. Self-realization. Oo na. Yeah. Na ano din to sa crush ba? What the? Halin pa na, sad to, di ba? Amo mo na. Kaya ngayon, absent mo na ako. Pag-isipan mabuti bago bumalik. Speaking of yung pagiging law student,
yung always ko nakikita sa inyo, you are always reading lots and lots of cases, mga case digest. Sometimes, yung isa nating friend, si Bai, hello Bai, we will invite you Hi, bye. soon. Binigyan niya ako ng 5 case digest para basahin. And I was like, anong pakialam ko dito? and Pero wait, dude. Yeah. Pero wait, dude. By digest, let everyone know what's a digest, a piece of document or the whole book. Kay the last time law students nakita ko libro gid ang ginabasa eh. Is that a digest or yung chapter or document lang? Paano ba Ivy, nila? what is a case digest? Yeah, what's a case digest? Ay, nang lag. Recitation tayo ngayon, sure. Recitation. Hindi, hintayin natin bumalik. Ano siya, yung summary. Parang summary siya ng kaso. Ganon. So like, from kunwari, like may harap isang case nga 5 pages, 10, 15, may harap man hundreds. So, ano na siya, i-summarize lang niya itong important lang na facts of the case, kung ano ang natabo nga related lang sa na ma-answer man sang law. Tapos ang issue, kung ano ba ang issue. So, dapat kung ano man ang issue mo, related man ang facts mo. And then, ang ruling sang court. Ang ruling is, amo na tong court decision gani. Tapos may mga principles na dira, mga legal principles. So, amo na siya ang basahon lang. Pero, different siya sa katong full text. We have my full text, my digest. So, ang summary sang full text is katong case digest. But, speaking of case digest, gina-encourage ko kung sino man ang naga-law school or mag-law school, mag-full text gid. Kay, ano lang, compared to reading case digest and full text, mas okay ang full text kay ma-grasp mo man god. Tapos, kapag familiar ka, kahit anong itanong sa'yo, mabalikan mo man siya. Kahit hindi mo good yung masagot exactly the same word in toto, pero at least the idea is there, the concept is there. Tapos ang digest naman, ang amon nga mga profs, as much as possible, gina-encourage kami ang mag-digest sang kaso. Like kami mismo to ang nag-digest. Kay para at least, kahit kung digest ang ginabasa mo, pero ikaw ang gumawa, mas maalala mo man siya, di ba? Ako, mas may recall ako kapag ako ang nagagawa, ako nagasulat. Pero due to time, sinabi ko, di ba, mga challenge, sa time constraints, nag-digest kami kahit hindi namin nababasa ang full text. Pero sa may ara sang, luxury of time, please do read full text, gid. Kaya mas maintindihan. Kasi kahit ako yung mag-summarize, di ko rin nare-remember eh. Use highlighters para ako kita mo maalala agad. ko, abi ko is mga babae, di ba? Magaling sa yung mga ganitong oras, ganitong araw. Yan. Hindi kayo mabilis. Lahat ng kasalanan namin nare-remember nyo ba? Hindi nyo makalimutan. Way back, mga ilang taon. Crazy. Ayun, so connected na yun sa naririnig ako ni Marian. Relate na relate. pero yung yung cases as from a law student na nag-download ng mga case digest sa internet is a no-no, lalo na kung first year ka. Kasi kung ang let's say pag recitation nagtanong yung yung teacher nyo, tapos nabasa mo lang yung case digest ng mga students sa ibang schools. Minsan yung topic na hinanap ng teacher nyo hindi doon nakikita sa case digest. So parang sabihin na mali ang nabasa mo although same case digest. Yes. Tapos kung tatanungin ka niya nung specific question, kasi yung mga teacher natin, syempre dating law student din yan, alam nila kung saan galing yung pinangda-download yun ng mga case digest. So doon malaman pa lang na, hindi mo binasa yung full text. Bagot ka na. So sa recitation. Let's say case digest is just an aid, but you really have to read the full text. Tama ba? I would
to add, oo, Poise. I would like to add nga bakit may instance na hindi nasasagot ng student yung tanong ng prof kasi hindi siya nakalagay doon sa kanyang case digest because in one case, for example, ang issue pala, ang subject nyo ay say civil law. Pero ang case digest niya, the same case, pero kasi sa isang kaso minsan maraming issue ba? Like related siya sa civil, related siya sa admin law, related siya sa statutory construction. So what if ang nangyari is tama man yung title ng case, tama yung GR number, tama man din yung facts. However, hindi lang nakatuon doon sa issue na like civil law ang class ninyo. So dapat yung civil law related na issue, yung i-capture mo, civil law related na facts ang i-capture mo. Kasi first year ko, I was really confused tung gipa-digest kami. Sabi ko, ang dami mang issue. Tapos sabi ko, isang page lang ng papel at katong yellow paper Nandun na gani. lang. Yes. Sabi ko, paano ko man siya makasya dere? So I was thinking na magamit na ako sang GTEC, no? Kaya di ba point Paggamay yun ng sulat. Oo, tapos amo to, Hindi ka managambal, ang mag-igo hambal sa tong friend ko nga, tong friend ko nga senior Mm. sa Los. Hindi ka mag-igo, i-GTEC ta ka karon. Tapos tiyan mo to, ang hambal niya, kung ano lang daw to, ang related nga issue kag facts, kag ruling sa tong inyong nga lesson. Kag may iba na nga prof, di ba may syllabus, nakalagay naman na yan dyan kung saan siya under na topic. So, kato nga topic ang i-hit mo. Hindi mo na, other than that, wag mo nang isali. Kasi kahit man na hindi mo sila masagutan sa other topics, at least, na point mo na, sa civil law ni siya nga issue. Hindi siya sa statutory construction, mga na, hindi siya sa admin law. That is one of the reasons. So possible pala na sa isang case, it could have a different type of case digest depende sa law or sa Yes, subject. Poise. Kung di nang Oo. maigo niya nga what you call it, class Opo. or category. Nga mga principal gani kay ang 'di ba kasi sa in all cases ang pair may magkasabay 'di ba, kunyari civil law. Ang in all cases aragid man ang remedial law, process and methods of kanang how could gi-hear, gi-try and gi-decide ang case. So may mga procedural requirements, mga na. So pagka kunwari amo tong nga case pero ang topic niyo is remedial law. So dapat ang imo nga mga sa toya, ang facts of the case is paano siya gidesisyonan sang municipal trial court, paano siya gidesisyonan sang RTC, kumpleto ba ang parties ba to the case, mga ganyan. So may grounds ba para i-dismiss whether or not the case has been properly dismissed. Amo nang issue hindi kay whether or not liable si person A sang amo ni nga ang mga accusation sa iya or sang case nga gi-file sa iya. Amo na siya nga mag-confuse ba tapos may ara man sang iban nga nang naga-deal bala sang kunyari ang topic lang is ano ba ng iban sir mga equal protection clause. Amo lang ng topic no like under equal protection clause kunwari people versus Galindo amo na. Tapos ang ginkuha mo ya didto nga facts niya sang case is hindi siya related sa equal protection clause. May ara abi mo na nga kung nga hindi mo siya masabat kaya as much as possible na mag full text ka pero you have to make sure na kung ano tong topics ang syllabus dito ka mag-focus. Kay kung tanan ang imo nga i-keep in mind tapos kung mapuno ka na working ka Magpalak ka sa dami ng basahin mo. Mangita ka mamangkot ka gid at like mamangkot ka sa mga seniors. Oo, tas mamangkot ka gid sa mga seniors, hindi agad mo yung umangkot. And then may mga Facebook groups man, may mga mga group chat sa classmates nyo, tapos may mga friend ka man, mga buot. Ang nami lang gid sa law school na experience ko kay ang camaraderie and ang teamwork. Tapos aside from that, of course, ang magstay gid sa imo of course is kanang humility as you go along sa journey mo no.
Pero kung when it comes to kanang sa mga paano ka makasurvive, Mhm. those classmates you've had, mga seniors mo, and tanan mo nga ma-encounter sa law school, dako gid ang ilang part nga mabuligan ka. So dapat ang ginasabi nga sa amin, you collect good karma. So you do good sa imong nga katapad, sa iban nga mga law student, kay you have to collect good karma gid kay kailangan mo gid siya, as in hindi mo kailangan ang crush mo. Okay na. Bumalik sa crush mo, agoy. Agoy. Dapat karma, no? Yun. Good karma. Yeah, Oo, karma. good, Karma. hindi good yan crush. talaga. Kasi kahit panoorin mo yung Bar Boys, Oh. teamwork talagang pinaka-highlight. Kung halimbawa kung sa IT, individualistic kasi ang IT. Sa law school mo talaga makita na dapat sabay-sabay kayo mag-study, sabay kayo mag-aral, group study and everything. Kasi hilaan yan eh. Kung halimbawa, ako kasi yung pinakamababa, tapos meron kang pinakamataas. Yung mag-sacrifice ng konti yung pinakamataas para ibigay niya yung scores niya sa mga mababa para mahila lahat. So, ganun yung kuan. Pero kung meron makasarili na mataas, mas lay lahat yung nasa baba. So, para siyang ganun. So, teamwork talaga dapat sa law school. Pero amazing ang teamwork ba? Feeling ko sa experience ko like from elementary days, high school days. Yes. As in, namian gid ko sang akon nga law school. Grabe gid ang impact sang teamwork, sang friendship, sang family nga na-establish, especially like sa batch namon. Like, hindi lang siya sa section ha, the entire batch gid ko is, as in. Amo gid na ang dapat na ma-practice. Magtulungan so it's talaga. better, no? It's better pala if your environment is collaborative, hindi competitive. Yes. Yes. Applies in school and in Life. the work life. In the work work life. Yeah. Collaborative. Talking about case digest or mga cases, no? Kasi you've been reading a lot of cases from first year to 5 years. Ano yung mga kaso na you think it's weird or something funny or it's something worthy to talk? Ano? Hello. Yeah. Weird mga cases. Oo. Di ba ang question is ang mga weird na cases. I think makarelate man tanan gid, di ba? Chiming Go. Choy na case. What's Maalala about mo yun, Chiming Choy? May kang ang case sabi ni Chiming may Choy. na-encounter ka mo. In a The size nutshell. matter. The size matter. Oo, ang question is the size matter. Pero hindi eh. Aside from sa size ng iyang penis. Give us a summary of the Chiming Choy case. Ano na siya? Digest sang Chiming Choy. Alright. Ano naman? Dapat di ba prepare mo kasi di ba? Para nice. Basic lang, but basta lang siya. Basic. Mga Ang 1 or 2. Is under siya sa persons and family relations, under psychological incapacity, Article 36 sang Civil Code. Ang sang Family Code. Ang kailangan is gikasal sila. So si husband and wife gikasal sila. Throughout sa tong time nga like honeymoon na nga stage, wa gyud sa natabo sa ila ba. No, na for several occasions wala gid sang sexual intercourse, walang Carnal anything. knowledge. And then walay carnal knowledge. Tapos ang issue gid sa to kay tapos ang iyang daw nga penis coils is mga 2 or 3 inches lang kapag ka erected. Nice. And 2 then or 3? 2 or 3. Or 3. Oo. So parang hindi niya actually ma-perform ang mga marital obligations. So, ano yung who decides? ano yung final against sa kanya?
And ano yung naging ruling ng court? Nullity of marriage to eh. Wait ha, I think that's GR 11910. 19190. 119190. Parang sure tani ha, para mabalaan nyo sa mga gapamati dira. Wala ko Yeah. Kaya nilagay pa dude, kung mag-law criteria. school ka, makadlaw ka na lang sila. Pero, Chiming Choi versus Court of Appeals okay, and Gina Lau Choi. January 16, 1997. Pero hindi ko binasa. Tinatamad. wait lang. Tinatamad. Ariman diri. Mahirap mag-law student kung tinatamad ka magbasa ng case. Kamuga ni After pagkakita almost ka. 10 months of cohabitation, 10 months. wala 10 months? pa. That short. Oh, nag-travel pa yun sila ng malayo. So for Just- 10 months, hindi na-consummate yung marriage. Walang nagkaroon ng ano. Wala gid sang may natabo sa ilo. Oh. They tried, but failed. Ano yung final against Chiming Choi and ano yung naging decision ng korte? Ang wife ang nag-file sang case ko is like the annulment of marriage on the ground of psychological incapacity. Kay if mag-file ka abi sang, di ba sa Philippines wala sang divorce? Yes, So wala. ang psychological incapacity abi as a ground, it would render the marriage void ab initio. Parang the marriage did not happen, did not exist at all. Parang wala gid sang may natabo gid nga marriage ceremony, wala gid at all. Tapos ang sa ila abi is wala sang may natabo nga sexual intercourse, wala sang carnal knowledge during the first night sa ila nga honeymoon. Oo. Tapos pero tapad sila magtulog. Kumbaga nag-expect gud ang babae nga may ara sang may matabo sa ila because amo na 'di ba ang common knowledge na kapag honeymoon stage may ara gid sang carnal Yes. knowledge. Oh. Na so first, second, Meron third ba? and fourth nights wala. Sa Baguio sila actually nag-honeymoon. Taran. Oh, Malamig kasi doon. Oh, malamig so ay sang may natabo. Oh. So ano Tas yan? amo to, That is considered psychological incapacity? ang psychological incapacity, If I am right, this is one of the landmark cases. Tama. number. Yes. According to Article 36 ng Family Code, a marriage contracted by any party who at the time of the celebration was psychologically incapacitated to comply with the essential marital obligations of marriage shall likewise be void even if such incapacity becomes manifest only after its solemnization. So ang may mataba abisin dapat ang katong iya nga psychological incapacity should be existing at the time of the celebration of the marriage, like tong wedding day and even wedding day. prior. Okay. Despite the fact na nagmanifest siya after na tapos na nun, like ikasal na kamo. So like wala man siya kabalo nga psychologically incapacitated gali tong person. So like after pasang like pila ka months or a year, so pwede pa siya mag-file for annulment of marriage under on the ground of psychological incapacity. Pero dapat ma-qualify niya according sa mga sa mga jurisprudence. Yes. Hambal nila, jurisprudence dictates that psychological incapacity must be characterized by gravity, must be grave and serious, such that the party would be incapable of carrying out the ordinary duties required in a marriage. So kung lang tawon tabi tong kay Chiming Choi, di ba? Like hindi siya wala sang carnal knowledge. So ang iya nga basic na marital obligation, hindi niya ma-perform. Okay. So ano yung naging decision ng court? Ginalify ang ilang marriage choice. So void ab initio siya. Ang ilang Void from the marriage. On that ground. Hello, Gigrant ang gigrant ang may ara na ito niya pa ito. nalaman mo na maliit tapos natanggal pa yung marriage mo. Dali Cute. lang. I mean, di ba? At least, Pwede man naging na search may ko na lang. understanding, pero wala eh. Kung hindi Expectations, kayo, no?
Expectations Wala, Expectation. kasi ang marital. Besides, she did not know kasi Dude, So, hindi niya pala parang mas alam masakit before. pa yung na hindi man yung makipagtalik size sa iya versus yung husband. So, baog. wala. Ang according sa ilang case, love is useless unless it is shared with another. Wow. Agoy. What? Grabe. No. Ada, basahon ko to nga portion Sige ha. daw, I-send ko lang basa. pod ni sa GC. Basa. Dere sa ilang sa full text nga part, while the law provides the husband and the wife are obliged to live together, ito siya, obliged to live together, observe mutual love, respect, and fidelity, Article 68 of the Family Code. The sanction thereof is actually the spontaneous mutual affection between husband and wife and not any legal mandate or court order. In the case of Quaderno versus Quaderno, love is useless unless it is shared with another. Indeed, no man is an island. The cruelest act of a partner in marriage is to say, I could not have cared less. This is so because an ungiven self is an unfulfilled self. The egoist has nothing but himself. In the natural order, it is sexual and oneness. Sexual intimacy is a gift in the participation in the mystery of creation. It is a function which enlivens the hope of procreation and ensures the continuation of family relations. Ano nila tong issue sang procreation. Kasi Amen. pag sa family, 'di ba dapat magka-procreate ka man. So that is part of the parang basic mo good na Natural, sa natural law marital yan eh. relations na obligation. Mm. So hindi ka man maka-perform. Besides, wala po sang sexual intimacy. So, 'di ba? Gingamitan ka lang sa to. But we don't Judge, just... you were lawyer. Wow. Okay. Ako say unconsummated Unconsummated marital obligations. marital This obligation. court, finding the gravity of the failed relationship in which the parties found themselves trapped in its mire of unfulfilled vows and unconsummated marital obligations, can do no less but sustain the studied judgment of respondent appellate court, which is the tawag nito, gi-affirm abisang CA ang katong decision for nullity of marriage. Mm. So I think ang haba na ng usapan. We started 9 and 10:30. it's 10:31 or around 30 minutes. Alright, so yun lang muna guys. So, sawa na ako sa inyo. So, kita tayo ulit next week. We will talk about health, body transformations. We will invite yung mga friends natin na active sa sports. And good luck to EJ for the competition next week. We will discuss it next week. Yay! Let's go. Yun lang muna guys. Goodbye. Bye. Bye guys. See you next week. Good night. Bye. Hello. Good night. See you.